Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this week. Ang first card ninyo is the death energy. Napakaganda. And that is your current energy. Anong dapat ninyong i-embrace this week? We have the lovers. Anong dapat ninyong iwasan? We have the three of wands. Tignan natin kung ano yung possible na maging accomplishment ninyo sa ngayon. We have the knight of wands. Nakakatawa si Panda. Parang sugod na sugod siya, hindi ba? So, ano mga blessings ninyo? We have the chariot. Wow, that's beautiful. Ano yung mga obstacle na pwede ninyong ma-encounter this week? We have the Eight of Pentacles. Wow. At advice sa inyo ng Spirit this week, we have the Queen of Cups. So, yung theme ninyo for the week, we have the Emperor. Napakaganda. Stability, organization, diba? Familyhood, ano pa ba? Establishing yung money, career, and finances, family relationships, no? Yung pagpapatibay ng mga areas na yon, no? Ngayon ang maaaring pagkakaabalahan ninyo, 'di ba? Pwede rin na ang iba sa inyo dito, baka kayo ay makakuha ng panibagong role sa trabaho, or pwedeng merong bagong work or job offer na dadating sa inyo kung meron kayong in-applyan na trabaho, no? Na yun ang mas malaking kikitain mo, mas malaki yung take home pay mo, yung gano'n. Kaya yung it could be promotion, no? It could be offer, no? Coming from other companies. Pwedeng ganun ang ganap dyan, no? Sa offer sa inyo. But whatever the case may be, this is the time na you're going to start to solidify, 'di ba, yung source of income ninyo. No? Maaaring kung ano man yung negosyo ninyo sa ngayon, or trabaho or career ninyo na papasukin, kung meron kayong bagong career na papasukin or bagong role sa trabaho, that could be the kind of job or career na pang long term na, no? Yun ang i-establish ninyo sa ngayon. So, yung current energy ninyo is death energy, you know? So, napakaganda kasi there is change na gusto ninyong mangyari, no? Merong pagbabago sa energy. Meron kayong gustong baguhin sa inyong sitwasyon. So, maaari, no, na gusto mong magbago ang ibang sitwasyon katulad ng trabaho, ng career ninyo, ng business, yung financial landscape ninyo, baka gusto mo nang baguhin yan for the better. Kasi kapag nag-iisip tayo ng change, di ba, laging moving forward yan. Hindi naman tayo nag-iisip na pagbabago, na paatras, 'di ba? Or backward. So laging pag-asenso, pag-progress, 'yun ang gusto nating klaseng pagbabago, no? So, and that is what you are also thinking sa ngayon. Kaya pwede na isa yan, no? Money, career and finances, and also friendships, no? Relationships, maaring gusto mo din yan na baguhin din sa ngayon, ano? Mas maging mapaganda, mas maging stronger ang relationship, yung ganon. So, whatever the case may be, kung ano man itong pagbabago na gusto mong gawin, this is really aligned, ano, with your goals, aligned with your core, you know, maaring ganon. Kaya, that is exciting, diba? Meron kayo yung, siyempre pag may pagbabago, ibig sabihin, merong luma na energy and you're going to leave that behind at you're going to embrace the new energies, 'di ba? So, anong dapat din yung embrace sa ngayon? We have the lovers energy. So, this could be a new romantic relationship na pwedeng papasukin ng iba sa inyo if you're still single, or baka leveling up ito,
ng inyong relationship. Baka you are discussing relationship goals na ngayon with your person. Nag-uusap na kayo saan napatungo ang relationship natin. 'Di ba? Saan to? Anong gusto natin na marating in terms of our relationship, 'di ba? So baka mag-come up dito yung pagpapakasal, pag-engage, 'di ba? Or pagsasama na, pagbubuo na ng pamilya. So maaring nandito na 'yon, no? Yung mga usapang ganon. So, good luck sa'yo. So, yung dapat ninyong iwasan sa ngayon is Three of Wands. Three of Wands is a good fortune energy. This is also the time of implementing implementing the plans, no, na ginawa na ninyo, na naisip nyo na in the past. Kaso ang napipick up ko dito, yung parang baka merong inis, merong sense of frustration, no? Parang ganon, pagkabwisit, frustration sa sitwasyon. Kasi there could be delays, dito handa na kayong mag-take action, handa na kayong i-roll out, 'di ba? Kung ano man yung mga pinagplanuhan ninyo, pero maaari na magkaroon ng delays. Maaari na magkaroon dito ng yung parang yung plano ninyo is not going to happen according to your plans, 'di ba? Yung ganon. Kaya nga baka mabwisit, baka mainis kayo, ma-frustrate kayo at hindi na lang kayo, yung parang give up na lang kayo, yung ganon, ano? So, yun ang dapat ninyong iwasan na umabot kayo sa ganong sitwasyon. So, it's better to be patient. Okay? Be patient. Kasi, always remember na walang perfect na journey. Diba? Walang perfect situation, walang perfect journey sa buhay. Paminsan-minsan talaga, merong mga mangyayari na we will be caught unaware, 'di ba? And we just need to learn to adjust to it, 'di ba? Kasi hindi naman natin hawak ang lahat. There's so many things that are beyond our control. Isa na yung mga ganyan, mga sorpresa na pangyayari, 'di ba? Kaya we need to learn how to get around our obstacles. We need to learn how to adjust, no? To current situations. Ayan. So, ano pwede ninyong ma-accomplish, no? Sa ngayon, we have the Knight of Wands. Ayan. So, may travel dito. No? May travel din dito. So, baka ang iba sa inyo dito, Cancer is going to travel soon. Maybe you're going to travel somewhere na baka related yan doon sa mga opportunities na pwedeng dumating sa inyo, 'di ba? Baka merong mga tawag for job interview, baka merong opportunity to travel dito na related sa business, yung mga ganon, ano? So, good luck sa iyo. And si blessings and opportunities ninyo na pwedeng dumating is the Chariot, which is really beautiful because this is a success energy. 'Di ba? And this is also travel energy. So, talagang maaaring meron ditong pagbabiyaheng magaganap. Baka ang trabahong in-applyan ninyo, kung meron kayong in-applyan ng trabaho, baka natawagan na kayo, no? Baka natawagan na kayo, maaaring pupunta na kayo sa head office para pumirma ng kontrata, yung mga ganun ba, no? Pipirma ng job offer, yung mga ganon. So, whatever the case may be, good luck sa travel ninyo kung yan ay related dyan. At yung tagumpay ninyo rito is also, it's going to inspire you more, no? Ang tawag dito, to persevere, to be persistent, no? Kung ano naman ang mga susunod pa ninyong gagawin or kung ano pa yung ipagpapatuloy ninyo na journey. So, good luck sa'yo. At si Eight of Pentacles, ito naman ang possible na maging challenge ninyo rito. Eight of Pentacles is about
mastering your craft, no? Maaaring magpupursige kayo na mag-aral, you will be curious about something, gusto mong matutunan, gusto mong meron kayong mga bagong kaalaman, 'di ba? You are gaining new information, new knowledge, yung mga ganon. So, maaaring doon kayo magkakaroon ng challenge, no? Kasi maybe ang napipick up ko dito baka merong conflict kayo sa oras. Kasi po pwedeng kayo ay talagang nagtatrabaho na, you're already working, at or probably meron kayong ibang pinagkakaabalahan, at baka magkakaroon kayo ng conflict sa oras para maipagpatuloy ninyo ang kung ano man itong pag-aaral man yan. Kasi baka pwede rin na nag-enroll kayo sa mga online classes, crash courses, mga ganun. So baka doon kayo mahihirapan mag-balance ng oras ninyo, no? Lalo na kung kunyari meron kayong bagong trabaho na, natanggap na kayo sa bagong trabaho, at baka may conflict kayo sa oras, 'di ba? Dito sa inaaral ninyo. So, 'yun. You just need to make adjustments, 'di ba? Kapag gano'n. Kasi parehas din naman yan na mahalaga para sa inyo. So, yung advice sa inyo ng spirit sa ngayon is the Queen of Cups. Yan. So, use your intuition dito lagi. No? Lagi kayong makinig sa intuition ninyo, lagi kayong makinig sa bulong ng universe sa inyo habang ang intuition ninyo is on point, habang yung mga psychic abilities ninyo are heightened and on point at this time, makinig kayo dyan. Okay? Pakinggan ninyo itong mabuti. Alright? So, ayun, tignan natin kung ano yung final message ninyo. Kasi feeling ko dito maraming guidance, no, para sa inyo, Cancer, na pinapadala or ipapadala ang divine universe. So, what else? We have sow the light, speak your truth. Ayan, ito rin yung pinaka-importante na dapat ninyong gawin or dapat ninyong i-observe. Diba? Speak your truth. Always speak your truth. Mas magandang ine-express ninyo kung ano yung gusto ninyong sabihin. Mas magandang ine-express ninyo kung ano yung ibig mong sabihin, ano yung nararamdaman mo, ano yung laman ng isip mo. Sabihin ninyo, put them into words. Okay? Importante yon para nang sa gayon, ma-address. Kung kunyari, mayroong problema, ma-address ng tama, di ba? Makakahanap ka ng tulong na ma-address ng tama yung inyong problema. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.